Hello mga kamoma! For today's video, meron lang sana akong gustong i-share sa inyo. So, eto, naghahanap lang talaga ako ng tamang timing kung paano ko to i-share sa inyo. So, let's go Uncle Fee. I-share na natin. So, by the way, si Uncle Fee nga po pala, lagi talaga siyang best in ringworm. Tapos, ear mites. And then, lagi ko din nililinisan yung kanyang tenga. Pero hindi talaga kasi maiwasan yan sa mga alaga natin. No, na ganito yung mga mangyayari. Pero gumagaling din naman. So, anyway, meron lang sana akong gustong i-share sa inyo. And, eto nga po yun. So, kung naalala nyo nung April, yes, nung month of April, nag-apply ako ng visa. So, pero ang nangyayari is na failed ang moma nyo. So, na failed. Pero okay lang sa akin yun. Siguro, hindi din kagustuhan ni Lord na nung nag-apply ako. Dahil that time kasi gusto namin ni Apa na sasabay kami papunta ng Korea. So, sasabay ako kay Apa papunta ng Korea. And, kung tinatanong nyo si Apa kung kailan siya uuwi, dapat nga sana uuwi na si Apa. So, kaso, hindi pwede dahil, kailangan niya mag-stay doon, syempre, para makuha niya yung kanyang mga benefits. So, ayun nga, as you can see, so, medyo, tawag dyan, so, yung life namin is, kumbaga ba, malaki na yung pinagkaiba than before, kasi, si Apa naman noon is, ayun, may pera, may work, tapos, dumaan nga yung tapos biglang nagka-COVID. So, until sa wala nang work sa Apa, hindi na siya makapag-work. And then, kumbaga, hindi enough yung income namin, lalo na dumadami yung mga alaga ko. Syempre, sa mga alaga ko is sobrang magastos, and yung mga anak ko din is lumalaki na sila. So, lumalaki na rin yung gastos. So, actually, kung na-remember nyo din na grabe din, so na-delay kami sa pagbayad ng bahay dahil syempre inuuna namin yung pagkain ng mga alaga namin. So, sila talaga yung priority namin, kaya kung bakit na-delay yung mga payment namin sa bahay. Tapos, ayun nga, nagkaroon din kami ng utang sa credit card namin. Then, yun kasi yung time na nung COVID pandemic time, so yung credit card namin yung bumubuhay sa amin. And kahit ganun yung nangyari, wala pa rin naniniwala sa amin, no? So, tingin pa rin ng mga tao, may pera kami. Kasi before, nasanay din talaga sila na may pera kami ni Apa. So, until na dumating yung time na yung bahay namin, nagka-delay na sa pagbabayad. So, ayun, tinanong ko si Apa. So, para sa akin, sabi ko, it's okay for me na etong bahay, kung ipapa-assume ko, uwi na lang kami sa bukid. And then, yung mga bata siguro baka pwede na lang sila mag-boarding house, ganun. So, pinapapili ko si Apa. Kasi, although napoprovide ko naman yung pagkain namin, kami ni Apa, kaso syempre, yung mga pangangailangan ng mga anak ko, tapos yung mga alaga ko, syempre, yung mga anak kong 4 ang paa, so, syempre, dumadami sila, so, lumalaki din yung gastos. So, ayun, kinausap ko si Apa, ano bang dapat namin gawin. So, sabi ko kay Apa, okay lang ba sa'yo na uuwi na lang tayo ng bukid? So, doon tayo mag-uumpisa kasi doon hindi masyadong magastos. So, yung pera natin pag nandun tayo sa bukid is, for me, is sobra-sobra na yun. Kasi maraming mga gulay, tapos yung tubig, hindi gaano kamahal. Yung kuryente, hindi ka rin gagamit ng aircon sa gabi kasi nga malamig na yung area. Tapos, so si Apa, nag-isip-isip pa rin siya, pinag-isip ko pa rin siya. So, until sa na-ospital na ako, pabalik-balik, lagi na ako nagkakasakit. Dahil nga, bumabalik na yung stress ko, yung anxiety. So, ayun. So, nung na-trap din ako sa hospital, kumbaga malaking impact din yun para kay Apa. So, until na nag-decide si Apa na
uuwi na lang siya ng Korea. So, although masakit sa part ko, kasi first time nga namin nag-LDR ng ganito katagal, kasi usually sa Apa, 10 days lang talaga pinakamatagal niya kapag umuwi siya sa kanila. So, ayun nga, since si Apa may makukuha naman siya sa kanila, may pera siya, tsaka dun kasi maganda yung government nila, so talagang walang magugutom dun sa kanila. Kaya sabi ko, Apa, kailangan mong mag-let go. Kailangan mo kaming let go. So, actually, nung time na umalis si Apa, ano tawag dyan, ginagawa ko lang yung sarili ko na busy. Kung nakikita nyo, may time naman na nagiging emotional ako. Pero, syempre, masakit sa part ko, yung mga alaga kong 4 ang paa, very close sila kay Apa. Tapos, bigla na lang na nagkalayo. So, ayun. But we don't have any other choice. Kasi kailangan din natin magbanat ng buto. Hindi yung dito lang, hihintay na lang natin si kamatayan, simbako. So, kaya yun, napag-isip-isip ni Apa na kaya pumayag na lang siya. So, ayun. So, ngayon kung tatanungin nyo ako kung kailan uuwi si Apa, so, at this time, hindi siguro siya muna makakauwi. Kasi dapat ngayong September uuwi siya, kaso ayun nga, baka hindi siya matuloy since nakapasok siya sa kanyang trabaho. So ayun, so this month of September lang po siya nakapasok, and siguro by mga December or January, yun yung balik ni Apa dito. So syempre si Apa, kailangan niya din umuwi dito, no, dahil nga na siya, dual citizen. So, syempre, kailangan niya din magstay dito, and kailangan niya din magstay sa Korea para hindi din mawala yung kanyang government pension, ganon. And, ayun, so, we're very thankful na nakapag-work si Apa. Kaya, sabi ko at least, para naman, kasi ako, kaya ko naman i-provide yung pagkain namin dito. Syempre, kapag AFAM kasi yung napangasawa natin is medyo pricey, medyo expensive ba, no? Kaya sabi ko, okay naman, napoprovide ko naman yung kailangan namin dito. Syempre, may mga loan kami na kailangan bayaran. So, ayun nga. So, kailangan ni Apa magbanat ng buto. And gusto din mangyari ni Apa at ng mga kamag-anak niya is magtatrabaho ako din doon kasama si Apa. Pero siguro malalaman natin yan kung ano talaga yung purpose ni Lord para sa akin. Kung magiging successful man ako sa pagbablog, then I think hindi na siguro kailangan, kasi may extra income naman ako, tapos nagbablog naman ako. So, ayun nga lang, yung si Apa na nga lang. So, ganun. And, so, ayun. And, basta si Lord na lang bahala. And, thank you so much kay Lord dahil unti-unti niya ngang sinasagot yung dasal namin, yung dasal ko. So, ayun. So, syempre, medyo matagal talaga ang process. So, kailangan talaga, mag-sacrifice. Kung naalala nyo, kailan nga yun na tayo nag-flight, anak? Nakalimutan ko. Last month? Yeah. July. July? Oo. Oh, 31. July 31, no? Yes. Kung napansin nyo, nung nagpunta din ako sa Manila, actually, hindi ko na sinabi sa inyo kung ano yung purpose ko. Kung bakit ako pumunta ng Manila, kasi nga, 'di ba, sabi ko sa inyo, maraming mga evil eye. So, hindi ko sinabi na nung kasama ko naman si ate, so tig-isa-isa yung sinasama ko, no, kay para makasakay din sila ng eroplano. So, ayun. So, ayun nga, yung purpose ko doon sa Manila ulit ay nag-apply, after 3 months, nag-apply ulit ako ng visa. And then, so, after 15 days, so, ang result po ng visa ni Moma ay actually, after 15 days nung month of August, so ngayon September na, no, hindi ko sinabi sa inyo. And dumating nga siya, mga kamoma. Tapos tawag dyan, surprise.
So, ayun, and nakapasa nga ang MOMA nyo, and multiple po ang visa ni MOMA. So, ayan. Congratulations to me. So, ayan. Basta through prayer lang, no? And siguro alam ko kung bakit hindi ako pinapapasa ni Lord sa visa nung una. Kasi yun kasi is tourist. Kapag mag-a-apply ako, isang beses lang talaga siya. While ito, spouse visa yung gamit ko, 13A, so short visit. So, nagiging multiple siya mga kamoma. So, yan. Congratulations. So, actually, naiyak ako na something dahil ito kasi 5 years pag multiple. So, anytime ako mapapunta ng Korea in and out. So, yun nga, sabi ni Apa, baka ako na daw yung mag-visit sa kanya sa Korea. And, pero siya siguro, syempre, uuwi din siya dito. Pero, syempre, gusto din ako makita ni Apa. So, in God's perfect time, and ayun, syempre medyo naiyak ako na masaya. Pero pinag-pray ko kay Lord kung ano yung gustong mangyari sa akin ni Lord. So, pinapaubaya ko po sa kanya lahat. So, grabe talaga yung pinagdaanan namin ni Apa. So, kailangan mo lang talaga maging strong and malawak yung pag-intindi nyo sa isa't isa. Basta wag lang talagang mauwi sa hiwalayan, no? Kasi ay, nakakapagod kaya hiwalay ka na naman tapos maghanap ka na naman ng jowa, maghanap ka na naman ng kapartner, another trying hard, try and try na naman. Buti kung alam mo kung ano yung ugali nung isa, at least kami ni Apa, alam na namin yung ugali namin bawat isa. So sabi ko, it's better na din na mag-LDR kami para hindi rin kami magsawa sa isa't isa. Kasi sa isang relationship kasi, pagdating ng 10 years, talagang may time na parang nata-turn off ka na, nagsasawa ka na. Sa totoo lang, may time na to-turn off ako kay Apa eh. Pero, ang iniisip ko yung mga masayang ginagawa ni Apa, yung mga positive na ginagawa ni Apa. Maraming beses din kami nagka-trouble, tas parang mauuwi na sa hiwalayan. Pero yun lang talaga, prayer. So, kailangan magiging strong sa isa't isa. So, kaya this time, so blessing din sa akin to kasi nga, nakapag-umpisa si Apa ng work. So, dun kasi sa Korea, walang age limit as long as healthy ka. So, yun, kailangan ako ni Apa mag-work para sa amin, para sa mga fur babies namin, syempre para sa mga estudyante ko na nag-aaral. So, yun, lahat ginawa ni Apa. Pero yun nga sabi ni Apa, habang nagtatrabaho daw siya doon, so, dapat gagawa ko ng way na susunod din ako dun sa kanya. Pero basta sabi ko sa inyo, ipaubaya ko kay Lord lahat. Kung dumating man yung time na magiging successful tayo dito sa pagbablog, then hindi na kailangan, since meron din naman akong extra business, so nagkaka-income din naman ako daily sa aking online ticketing. So, ayan. Anyway, maraming salamat sa mga nagpapabook sa akin ng ticket, lalo na sa mga followers ko, ayan. So, meron na tayong mga followers na nagpapabook. So, actually, hindi ako masyadong nagpo-post kasi. So, dahil yung mga client ko kasi, sanay na yun sila, and puro mga repeat clients yung mga bumabalik. So, kaya bihira lang ako magpo-post sa personal account ko. So, anyway, so, ayun, so meron na akong visa, kaya if dumating man yung time na magta-travel ako, so wag po kayong mag-alala dahil short visit lang po and kailangan ko din pong bisitahin si Apa. Syempre, eto kasi hindi ka pwedeng lumampas ng 1 buwan, so 1 buwan lang ang pwede. Pero hindi ko naman kayang iwan yung mga alaga ko na ganun katagal, no, na 1 buwan. So at least ngayon, tulong-tulong kami ni Apa, so half and half na sa budget kasi pag ako lang kasi nag-shoulder lahat, hindi ko po talaga kaya. So, thank you kay Lord. So, sa totoo lang kasi, to tell you frankly, nung dito kasi sa Apa, yes, meron siyang pera, pero actually, medyo, yung income ko kasi kay Apa is medyo mataas siya konti, so, kumpara sa kanya. Pero, nagkakapera kami kapag may mga malaking benta kami sa business naming dalawa. So, yun nga lang kasi yung business namin ni Apa is hindi talaga siya everyday yung sales. So, bihira lang. And yung business namin na kompleto yun sa permit lahat-lahat. So,
So yun, bihira lang kasi. And katura, kay para makabayad na pud si apa sa iyahang loan ay. So kana anak ko bayari na imong utang, ayaw jud intaw ni pabayad sa kuha. So kato lang. And mao nang naningkamot jud si apa. So I know lahat naman tayo may mga pinagdadaanan sa buhay. So and I know lahat ng ito malalagpasan natin. So at least no, meron tayong mga improvement, merong mga nangyayari. So hindi lang yung hanggang dito lang, nakaupo, nakatayo, naghihintay. So at least now dalawa na kami ni apa kumikilos. So mauna paghulat mo ha kay makabayad ra tawon mo. At least wala mi utang sa tao pero sa bank na may utang. So ayun lahat naman tayo mauna ayo jud problemahang among utang. Ang problemahon ninyo ang inyong utang. So So anyway, yun lang and maraming salamat. Thanks for watching. Bye.